ang bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay ang preposisyon na kung may Diyos ba o wala. Halina at atin ang panoorin. Brother Eli, may Diyos po ba o wala? Ano po ang batayan? Una-una, sabi ni Abstract, yung pagkakaroon ng Diyos human necessity raw. No? Alam mo, ano yung illogical yung sinabi niya na yun Bakit ho? Merong necessity, wala Kagaya ng? Kagaya ng gamot sa AIDS, Necessity yun ngayon. very necessary yun ngayon. Pero wala naman. It doesn't mean na ang lahat ng bagay nagkakaroon because of necessity. Because there are things which are very, very necessary pero wala ang tao. Opo. Di ba? Yun, tapos na rin ang usapan Yun yung kay Abstract. Yung sa iba naman po. Isa-isahin natin sila, no? Sige po. Yung iba naman, si Mr. Gadwang ng La Union, ano? Basing sa Biblia raw, gawa lang naman daw yan ng tao. At saka to see is to believe daw, sabi niya, no? Opo. Okay naman yung to see is to believe kapatid na Luz Sa lahat ba ng pagkakataon, okay? Hindi naman ako tutol doon na to see is to believe. Siyempre, yun paniniwala nila, yun ay kanilang doon pumupunta yung isip nila to see is to believe Opo. Because there are people who will not believe if they do not see. No? Oo. And you cannot blame that for them for that. Because one of the apostles of Christ also have uttered that very famous saying, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Opo. Sabi ni Tomas yan, di ba? Kaya, hindi natin siya sinisisi doon sa kanyang ano na yon, yung kanyang paniniwala na yan, to see is to believe. Unfortunately, kapatid, there are things which cannot be seen. Kagaya ng? And it is very unfortunate for you. Dahil pag sinabi mo na to see is to believe, okay yun kung makikita mo yung bagay. But there are things which cannot be seen. Di ba, kapatid na Lord? Opo. Totoo po yan. If you lived 200 years ago, you will not believe in viruses, in bacteria, Aha. or di ba, kapatid na Lord? Ano? Opo. Kasi wala pa nun ng microscope Hindi po nakikita yun. Hindi pa rin nakikita yun Aha. Dapat siguro i-modify na natin yung paniniwala ng mga tao nagsasabing to see is to believe. To see under a microscope or with your bare eyes.
Oo. Ha? Opo. Kapatid na Luz? Totoo po yan. Dapat i-modify na nila yon for them to appear more intelligent than they are now. Kasi just to say is to believe, merong mga bagay hindi mo nakikita eh. Mhm. With your bare eyes. Opo. No? Opo. Therefore, you cannot believe. Then you will say, paano, nakikita ko sa microscope? How? Before the invention of the microscope. Di hindi ka rin maniniwala. Yan But na po. before that, you have to believe na meron talagang virus. Oho. Kung yan ang magiging katwiran ng mga tao nung araw na walang virus dahil hindi nila nakikita, ngayon meron ng microscope, masasampal sila nung nakakita ng microscope. Hindi ba? Baka pilipitin ang leeg nila pag nagdiskusyon sila. Di ba, no? Kasi ngayon lang naman lumitaw yung microscope, di ba? Wala pa yata 200 years yan, 300 years, no? Kapatid na Joseph. Ngayon, yung paniniwalang to see is to believe, ano yan malalagay ka dyan kapatid sa kahiya-hiya. Kasi meron bagay hindi mo nakikita. Yun lang isip mo Nakikita. Tanong ko sa'yo, nakikita ba isip mo? Pag hindi mo nakita, huwag ka maniwala may isip ka. Kasi your brain is visible, di ba? Di ba? Visible ang brain Pero yung isip, hindi visible yun. Opo. Hindi mo naman pwede sabihin yung brain, yun ang isip. Dahil merong may brain, walang isip. Tama po. Hindi ba kapatid na Luzon? Opo, totoo po yan. Nakakatawa rin yung sinasabi ng mga tao. No? And I sympathize with them. Bakit po kaya sila nagkaganon? Kasi walang nagpapaliwanag naman sa kanila. Dapat lang maintindihan nila na hindi lahat ng bagay nakikita. Kagaya halimbawa, kapatid na Luz, ano? Opo. Yung virus nga, hindi nakikita yon. Yung bacteria. Pero, mali sabihin nila, napakaliliit naman nun meron bagay napakalalaki pero hindi rin nakikita. Meron Macro, po ba? kapatid na Luz. Kagaya po ng ano? Halimbawa, yung clusters of galaxy na ngayon lang nakita under the Hubble Space Telescope. Opo. For so long a time that I'm studying science, no? Oho. Since elementary up to this moment in my life, before the launching of the Hubble Space Telescope, ang nakikita lang ng mga scientists, clouds of gases. Opo. They have suspected those things in the universe as clouds of gases, no? Oho. But those clouds of gases turned out to be, after the launching of the Hubble Space Telescope, they turned out to be clusters of galaxies. Galaxies. Opo. Hindi cluster, clusters of galaxies. Maraming galaxy. Mhm. Para magkaroon ng ideya yung nagsasabing to see is to believe, what is a galaxy? Ang galaxy po ay isang kalipunan ng mga stars and planets and other bodies. Kagaya ng Milky Way galaxy, kung saan member ang solar system at kung saan naman member ang ating mundo, kapatid na Luz. Mhm. Yun, hindi isang galaxy lang yon. Ang isang galaxy, merong billions of stars. Yun, clusters of galaxies. Yan. Yung nakikita nung araw na clouds, ang kapaniwala nila, parang ulap Opo. hindi pala yung ulap, clusters of galaxy pala yung billion galaxy. Napakalaki po nun. Wag mo sabihin na yun maliit para kahit hindi mo nakikita wag ka maniwala. Ngayon lang nakita dahil dun sa powerful Hubble Space Telescope. Why Hubble Space Telescope? Kasi ang mga telescope na nasa mundo based on Earth, kapatid na Josel, Opo. di ba may atmosphere ang Earth na bumabalot sa ating mundo? Meron Kaya pag tumingin ka sa sa telescope, nahihindir nung atmosphere yung capacity nung telescope Kaya sila nag-launch ng Hubble Space Telescope. Naglagay sila ng telescope sa labas ng atmosphere ng mundo.
para parang kurtinang nakatabing. Walang Kaya kalaban. kitang-kita na nila ngayon yung outer space. Opo. Kaya nga marami na ngayong natuklasan ng mga mga iba't ibang mga bodies na hindi alam 20 or 15 years ago. Kagaya ngayon, natuklasan na yung 80 planeta outside the solar system. Kapatid na Luz. Meron ng more than 81 newly discovered planets outside the solar system. Tamo? Kailan lang nakita ng tao yan? Ngayon pa lang. Ha? Opo. Kung papagbatayan natin yung salitang to see is to believe, nung hindi nila nakikita, sabihin nila, wala yun. Lalabas tanga sila. Oo. Kasi nandun na yun eh. Kasi nandun na yun. Bago ka pa nga naging tao, andun na yun. Opo. Diba? Opo. Yun na ibig ko sabihin. Ngayon, pag sabihin mo, to see is to believe, naniniwala kasi sus, anak ka ng nanay mo. Opo. Nakita mo ba nung ipanganak ka? Hindi po. O, kita mo na. Tanga ka pag sinabi mo hindi ka naniniwala pag hindi mo nakita. Kasi, kahit hindi mo naman nakitang inilabas ka ng nanay mo sa kanyang tiyan, ano? Oho. Meron namang ibang nakakita Totoo po Doon yan. pumapasok yung necessity at pangangailangan sa witnesses, kapatid na Luz. Oho. Witness yung tatay mo na yung nanay mo ay nanganak, ikaw yun. Opo. Pati yung doktor na Pati nagpanak yung sa kanya. doktor, pati yung kumadrona, yung hilot, saksi sila na galing ka talaga sa tiyan ng nanay mo. Opo. Sinasaksihan nung kumadrona na siya nga ang humugot sa ulo mo doon sa puwerta ng nanay mo. Opo. Kaya hindi pwedeng hindi ka niya anak. Although you're not a witness to that event, you have to believe that you are the son or the daughter of your mother. Kasi meron namang later evidences that will prove. Halimbawa, walang saksi. Nanganak lang ang nanay mo, siya lang nakakitang ikaw ang pinanganak niya, no? Opo. Meron naman mga later evidences that will prove. Halimbawa, magkapareho kayo ng itsura ng mukha. Oho. Para kayong pinagbiyak na inodoro. Oo. Di ba? Pinagbiyak na bunga. Di ba? Yun magpapatunay na ikaw ay anak ng nanay mo. Oho. O kaya kung wala naman kayong physical resemblance with each other, maaaring kunin naman yung iyong dugo, no? Opo. Yung iyong, lalo na ngayon, meron na tayong science of yung Sa DNA. Yung DNA, tinutuklasan na yung DNA. Nakikita na yung DNA kung sino talaga ang pinanggalingan mo, di ba? Opo. Ayan, kahit na hindi walang nakakita dun sa pagkapanganak ng nanay mo sa'yo, matetrace pa rin na anak nga ng nanay mo. Di ba? Tama po. Which things you do not see, but you have to believe. Di ba? Oho. If you are going to use your mind intelligently, you are forced to believe in things which you did not even see, kapatid na Luz. Tama po. Halimbawa, naniniwala ka ba, kapatid na Luz, Na? sa ilalim ng dagat? Ha? Opo. Yung kalalim-laliman ng dagat, may mga Opo. bundok. Meron po. Oo. Nakita mo ba yon? Hindi pa po. Hindi ka pa nga nakaka-dive dun eh. Oo. Pero naniniwala ka that the deepest part of the ocean is in the Marianas Trench, kapatid na Luz. Opo, tama po yan. Dahil may ibang nakakita at sinasabi sa iyo ngayon ng saksi na divers na talagang ang lalim na puntahan namin. Naniniwala ka ngayon. Diyan na ngayon nag-uumpisa yung importance of witnessing, kapatid na Luz. Para rin si Kristo, di naman natin nakita. Pero may nakakita eh. Opo. Yung nakakita, sinaksihan nila na meron talagang Kristo. Di maniniwala ka doon sa nakakita. Sasabihin mo, gawa lang naman ng tao yan eh. Bakit di ka ba naniniwala sa tao? Di huwag ka na rin maniwala sa sarili mo. Putulin mo na ang leeg mo, gago. Dahil tao ka rin. One point. Tarantado ka pala. Diba? Di ba gano'n, kapatid na Luz? Ganun nga po. Kasi tao rin siya eh. Tapos sabihin niya, huwag maniniwala sa ginawa ng tao. Tao siya. Kaya hindi dapat paniwalaan lahat ng ginagawa niya. Ikaw ka naman, di ka pala dapat paniwalaan ng asawa mo, di ka pala dapat paniwalaan ng anak mo dahil tao ka. Ano na ang magiging order of society?
Hoy, tatay, tao ka, di ako naniniwala sa'yo. Sabihin Baka ng ang anak mo sa'yo. Baka ang gustong paniwalaan yung ginawa ng hayop. Oo, baka nga ganun. Di ba napakamaling notion no, kung magawa ng tao, hindi ka na naniniwala. Tao ka rin naman di ba? Yun nga po, yun nga po. Kaya kung yung kayang anak mo sabihin sa'yo, tatay, hindi ako naniniwala sa yung ginawa mo ko. Di ba? Ganun na sabihin mo, ano kaya nga pala mo? Ano kayang naramdaman mo, di ba? Oo. At ikaw din, huwag ka na rin maniwala sa sarili mo dahil tao ka nga Tapos, Brother Eli, ayun. Doon po naman sa mga bagay na hindi naman kayang gawin ng tao, napansin ko, halos pare-pareho po ang idinadahilan nila ron. Tatlo, apat yata. Ito. Yung kay Alex, hindi raw siya nagbago. Dahil halos daw lahat ng sekta, pinasok na raw niya, hindi siya nagbago. Yun ang batayan niya, kaya walang Diyos. Ano? Ang tanong ko naman sa'yo, Alex, paano naman yung nagbago? O ibig ba sabihin, pagka nagbago naman, may Diyos. Ikaw lang pala naman ang hindi nagbago, may nagbago naman. Di may Diyos nga. Di ba? Dahil sana, kung ang pruweba na walang Diyos yung hindi ka nagbago, dapat sa lahat sana ng tao puro gago. 2 points, di ba? No? Wala nagbago. Di ba ganon? Ngayon, pag ikaw lang... Di ba ganon yung kapatid na Diyos? Pag ikaw lang... Hindi na kayo nadudulas ako. Parang tama rin sinasabi kahit nadudulas. Nadudulas ako. Kasi nga lumalabas naman, kung ba hindi ka nagbago, lahat na ng tao hindi nagbago. May nagbabago naman Meron dating magnanakaw, nagbago. Meron dating drug addict, nagbago. Ibig sabihin nun, may Diyos dahil nagbago sila. Di may Diyos, ikaw hindi ka nagbago, di ikaw lang ang walang Diyos. Parang ganito yung kapatid na Joseph. Sabi nung nanay mo, anak, wala tayong asin. Walang asin. Kayo lang ang walang asin. Sa tindahan may asin. Bumili ka lang, nagkakaroon ka, di ba? Hindi naman sinabi ko mo walang asin. Wala na nga asin. Wala sa kanila. Wala lang ikaw. Wala lang sila. Ayun. Kaya yun si kapatid ni Alex, ikaw lang siguro muna ang walang Diyos. Pero magkakaroon ka kapatid, makinig ka sa dating-daan. Ngayon, yun naman kay Mr. Ronnie hindi daw sapat na batayan ng Biblia dahil gawa rin ng tao. Mapapatunayan ba ninyo na ang Biblia ay gawa ng Diyos? Halimbawa, yung sinasabi ni Mr. Soriano, yung mga tanim, yung mga pagtubo, natural lang yan, sabi niya. Yung pagsibol niya. Isa-isahin natin yung sinabi ni Mr. Ronnie. Mahal ko kasi sila Gusto ko silang madala sa paniniwalang may Diyos. Sabi niya, hindi raw sapat na batayan ang Biblia sa pagkakaroon ng Diyos, kapatid na Diyos. Opo. Alam mo kapatid, pareho tayo dyan. Hindi naman ako naniniwalang ang batayan ng pagka may Diyos Biblia lang Marami naman kasing iba pang batayan ng pagka may Diyos Alam mo kapatid na Ronnie, kung ikaw nga lang sana mamimit ko ng personal, makikita mo pakikita ko sa iyo maraming bagay na nagpapatunay na may Diyos, Hindi lang ang Biblia. Huwag ka nang pumunta doon sa planeta, doon sa universe, wag na. Pumunta ka na lang sa sarili mo. Yung sarili mo lang. Maintindihan mo lang yung bodily activities mo. The functions of your body. Maniniwala ka agad may Diyos kapatid na Luz Bakit po? Isipin mo. Di ba ikaw kakain ka ng sili? Alam mo bang pag natikman mo yung sili maanghang? In the twinkling of an eye, magsesend ng message yung iyong sensory nerves, yung mga panlasang naririto sa bunganga mo. Mga taste buds. Yung mga buds. Magsesend yun ng message sa hypothalamus. And in turn, the hypothalamus will make the hurried production of the digestive enzyme in the stomach. Ang bilis Pagkatikim mo ng sili, bago siya makarating sa tiyan, may nakahanda ng pantunaw sa kanya. Pang-neutralize dun sa irritating effect ng sili. Yung anghang nun. Oo, yung anghang nun.
Yun ba natural lang bastang ganon? Wala bang engineer yun, kapatid na Luz? Meron ho nun. Merong engineer yun eh. Opo. Merong maker yun eh. How is it like that? Bakit pagka ikaw ay nakahipo ng mainit bigla mong hinahatak yung kamay mo at napaso ka na inahatak mo agad? Meron naman kasing ibang tao naiinitan na, nasusugatan na, hindi pa hinahatak yung kamay niya dahil walang Opo. pakiramdam. Tama po. Di ba? Yung may mga manhid ng parte ng katawan, di ba? Nasusugatan ng hindi alam. Opo. Pero pagka normal na katawan ng tao, merong mekanismo sa katawan na in just the twinkling of an eye can do intricate things, series of things nagagawa yung intricate series of things nagagawa in just the twinkling of an eye. Ano ibig ko sabihin diyan, kapatid na Luz? Apo. Pag-aaralan mo lang yung body, yung functions ng body mo, maniniwala kang hindi lang basta lumitaw na lang ba tayong ganyan? Naturally, ganyan Sumingaw na lang tayo. Sumingaw na lang, hindi. Mhm. Meron talagang isang great designer that designed our being. Considering the intricate body processes. Halimbawa, yung pagtingin mo lang, tinan mo yung camera, kapatid na Luz, Opo. Yung camera, nakikita lang yung harap Oho. Yung tabi, hindi Yung camera natin, pati tabi nakikita Hindi ba? Kaya nga yung kamerang wide angle, mahal Yung wide angle, nakikita lang yata, 3/4 lang yata yun Pero yung mata natin, almost 1/2 nakikita. Totoo po yan. Yung harap mo na yan, nakikita niya, meron siyang kamalayan dyan. Alam mo bang ang modelo ng camera nanggaling sa mata? Opo. Pagka ngayon nakakita ka ng isang camera, tatanga-tanga naman yung camera. Pagka medyo malabo ng konti ilaw, di na siya makakita. Yun lang tatanga-tangang camera. Pag sinabi mong walang gumawa nun, babalibag ko sa'yo. Lalabas ikaw ang tanga. Hindi. Di ba sabi mo, yung camera na yan, natural lang yan. Paano nakakita yung camera? Yan naman ano lang naman yan. Glass, plastic, at saka Bakal. steel. Opo. At tapos nilagyan ng gelatin sa loob yung film. Nakakita na i-preserve pa niya yung kulay, kapatid na Luz. Wag mo sabihin walang gumawa nun, kapatid na Luz. Meron hong gumawa, siguro. Bobo pa yung camera na yun. Yung camera mong mata, napakagandang mata niya, camera niyan. Kapatid na Luz. Opo. At yung camera na yan, merong impulses, merong ano yan yung mata ng tao It carries our being, kapatid na Luz. Pag nakakita ka ng pogi, pati puso mo lumulukso, di ba? Pag nakakita ng maganda, si Brad Josel, napapatakan. Ganon yan, Opo. Ewan ko lang kung maganda yung nakita niya. Ba't nagtatawa yan? Ba't tumatawa kayo, Karomi? Hindi ba? Yung camera ng tao, yung mata mo, which is very, very, yung paggawa kasi ng camera, very intricate process na yan Opo. Pero yung ating mata na bigay ng Diyos, mas maganda sa lahat ng camera yan kapatid na Luz. Totoo po yan. Kaya, para sabihin mo na yan natural lang ganyan, hindi ako naniniwala. There is a designer. Wala kasing concept na walang walang concept na napakaganda na walang pinagmulan Yan ang kung pag-aaralan ng tao. Halimbawa, pumunta ka na lang sa mga ginawa ng tao, mga konsepto ng taong ginawa. Yung naka-imbento ng telephone, yung naka-imbento ng satellite, yung mga telecommunication systems, yung naka-imbento ng TV, lahat-lahat na yan. Merong pinagmulan niya, kapatid na Josel Opo. At alam mo ba pinagmulan niyan? Ano po? Tao. Di ba tao pinagmulan niya mga invention na yan? As humble as we may be, as inferior as we may be to God, pero hindi ka makakapaniwalang basta na lang may lumabas na TV na wala namang gumawa at nagdisenyo. Hindi naman po pwedeng yung bakal, yung salamin, at saka yung tanso, umahon mula sa lupa at silang mag-isa nagpumorma ng TV, at naglagay na rin ng antena. Parang ibig mo sabihin,
yung lupa, kumuha ng kapiraso yung lupa, umahondot na naging mata mo, yung kapiraso na may naging buto. Parang gano'n ang ibig sabihin yung ayaw maniwalang may nag-design yan na Diyos kapatid na. Opo. Saka yung pangangatwiran po nila na sinasabing gano'n na natural na lang yon. Kumbaga sa kalye parang dead end yun Wala pong reason behind Doon sa Kahit ang naturalesa, kapatid na Joseph, kahit ang naturalesa, hindi mo pwede sabihin walang pinanggalingan ng ang nature Ha? Bakit ho? Aba, ang nature isang kamanghamanghang bagay Para sabihin mo sa akin walang pinanggalingan yan, abay malaking yan, malaking katangahan lalabas yan. Di ba? Nature nga isang bagay na kamangha-mangha Saan ang galing daw ang tao? Sa nature. Ha? Saan ang galing ang isda? Sa nature. Saan ang galing yung nature? Wala na silang paliwanag. Asan ang paliwanag mo? Where will it end? Wala na. Who designed nature? Is it just a plain coincidence of things? Of course not. They are so intricate, kapatid na Luz. Why should there be 21% oxygen in the atmosphere of the earth? And 78% nitrogen? And 1% only of all the other gases? Why? There is a reason behind. Because if the 21% of the atmosphere is made up of hydrogen, kapatid na Luz, mamamatay tayo. Ha? If the 21% in the atmosphere is made up of methane, mamamatay tayo. If the 21% of the atmosphere is made up of carbon dioxide, mamamatay din tayo. O bakit 21% niyan ay oxygen? Bakit? Kasi kailangan ng tao yan to sustain human life. Bakit naman merong nitrogen, may carbon dioxide? Kasi to sustain naman plant life, kapatid na Luz. Tama po. Diba? Kung maunawaan mo yung combination of all the gases in the atmosphere and the chemical reactions that is taking place on Earth in every act of nature, maiintindihan mo that nature herself was designed by a great maker, kapatid na Luz. Totoo po yan. Hindi po pwedeng yung nature na yan just coincidence lang. Kasi by plain coincidence, pwede namang maging 50% ang nitrogen, 50% ang oxygen. Di ba? Pwede rin. By plain coincidence. Di ba? Pwede namang wala nang ang oxygen. Ang katunayan, there are parts of the universe walang oxygen. Huwag mo naman sabihin sa akin, kaya walang oxygen dun sa moon, dahil walang tao ron. Ha? Bakit ba walang oxygen sa moon? Dahil walang tao. Sino naman ang nag-isip nun? Dahil kung walang tao ron, hindi kailangan ng oxygen doon. Bakit nagkaganon? Meron nga nag-isip nun. May nag-design po yan. At bakit niya naman nilagyan ng oxygen ng Earth? Dahil may tao rito. Di ba? Bakit naman napakalamig naman sa Pluto, kapatid na Luz? Totoo po yan. At napakainit naman sa Mercury. Ba't di naman masyadong mainit sa Earth? Hindi naman masyadong malamig kasi lamig sa Pluto. Ibig sabihin, talagang the planet Earth is suited to sustain and cradle human life. Therefore, it is intentionally done and somebody did it, kapatid na Luz. Hindi pwedeng aksidente. Hindi pwedeng aksidente yun. Kasi kung aksidente yan at random, ang aksidente kasi random yan dapat pare-pareho lang ang atmosphere ng Earth, ng Jupiter, ng Saturn, ng Uranus, yung Neptune, yung Pluto. Di ba? Pare-pareho lang. But there are special things in Earth which cannot be found in other planets in the universe. Because it will sustain life, kapatid na Luz. Wala pa ako nababalitaan selenium sa buwan Wala pa. Dito lang sa Earth. Mga trace elements yan Wala akong alam na ganun sa buwan. Wala kasing mga ngailangan ng selenium dun Ikaw, Sis, kailangan mo selenium, tumatanda ka na. Si Brad Joseph, kailangan din.
Alam mo kung pag-aaralan mo nga kasi yung combination ng all things that is around us, not only in nature, no? Kasi ang nature, by nature, talagang gano'n ng Mercury. By nature, talagang gano'n ng Pluto, ang Mars. Pero, iba ang Earth kasi meron tao rito lalo na ngayon, natuklasan na nila how to study the gases and the materials in a planet by colors, no? Opo. Natuklasan na nila, ang pag gano'n ng color, ang ibig sabihin, hydrogen yun. Pag ganitong color, nitrogen yun. Kaya kahit wala sila doon, nakikita nila what is abundant in such a particular place in the universe. Nung mapag-aralan niya ng mga siyentipiko, makikita mo na talagang ibang materials na nasa Earth. And only one answer is intelligent. Ano po? Prudent. Alin yun? Dahil may tao sa Earth. Di ba? May tao, may being sa Earth na nangangailangan nun. Whereas, doon sa ibang planet, wala. Kaya walang ganon, kapatid. Kaya para sabihin yung natural, kung tanggapin ko na tawag mo, natural yon, yung natural, saan galing yung natural? Parang ganito lang, kapatid. There is a chain, kapatid na Los. A chain of intelligence that you have to understand. Saan galing si Sis Luz? Sa nanay niya, saka sa tatay niya. Saan ang galing nanay niya? Sa lola niya. Opo. Saan ang galing lola niya? Sa lelang niya. Diba? Saan ang galing yung lelang niya? Sa kanununuan nila, diba? Opo. O saan ang galing yung kanunuan mo? Kay Adan, saka kay Eva. Saan ang galing si Eva? Sa Diyos. O, diba? Yun ang pinakaano niyan kumbaga, kapatid na ano? Saan galing ang tubig? Sa hydrogen at saka sa oxygen. Nagkasama. Naging tubig. Saan naman ang galing ang yelo? Yung hydrogen at oxygen na magkasama, naging tubig, lumamig, nagyelo. Diba? Ayun, may pinanggalingan Makikita mo, from the simplest to the most complicated of all materials, mauugat mo Pero, pag tinanong mo na, the last point, kapatid na Los? Saan ang galing ang universe? Ano itasagot mo? Pag wala ka nang maisagot? Yun ang sagot. Galing sa Diyos. Kasi siya gumawa ng lahat na yan Diba? Kaya the very reasonable and intelligent answer as to the origin of everything in the universe yung maker ng universe. The universe is made. It is not there by accident. Yan ang dapat maintindihan niya nagsasabing walang Diyos, kapatid na Joseph. Ngayon, sabi niya, ni Mr. Richard Santos, narinig niya raw sa atin na para bang si Kristo ay very compassionate, magnanimous dahil inutos pang ibigay yung pisngi pagka sinampal sa kabila, tapos etc. Bakit daw naman may naghihirap? Sabi niya, gaya sa Africa, may mga batang nilalangaw. Meron daw nakasakay sa eroplano, uuwi sa Pilipinas, makikipaglibing, bumaksak yung binarel. Pinomba. Merong bata raw 9 na buwang ipinanganak, tinamaan ng bala. Sayang naman. Parang yung mga incidents na yon, yun ang pumipigil sa kanya para magtiwalang talagang may Diyos, kapatid na Joseph. Alam mo ito, nangyayari itong dudang ito, kagaya ni Mr. Richard Santos, dahil hindi masyado nilang narinig sa Biblia. Sa pagkakataong ito, ayokong masyadong gamitin ng Biblia kasi doon sila ayaw nila ng Biblia, kapatid na Joseph. Hindi po sila naniniwala doon. Kaya ayokong masyadong gamitin muna yan. Pero gagamitin natin sa darating na mga panahon. Yung sinasabi niya na, yung bata raw tinamaan ng bala, no? Ganito yun kasalanan ba ng Diyos na tinamaan ng bala yung bata? Or is it human cruelty? Human cruelty po. Yung bang pagbagsak ng eroplano, kasalanan ba ng Diyos yun? Hindi po. Hindi kasalanan ng Diyos yun kapatid na Diyos. Parang ganito lang, kapatid na Diyos. Ipinanganak ka ng nanay mo. Aha. Pinaruga ka. Opo. Ano?
tapos pinag-aral ka, nakarating ka up to grade 2, no? Opo. At age 8, meron 2 pulis na tarantado nagbarilan, tinamaan ka, patay ka. Dahil ba ron walang Diyos, kapatid na Luz? Ay, hindi ho. Ang may kasalanan yung tao, hindi naman yung Diyos Yun nga po Sukat magbarilan, di man lang inasikaso yung bata, tatamaan. O sino dapat ngayon sisihin? Hindi, ikaw tao, dapat siguro ang dapat maging termino, walang tao. Hindi walang Diyos. Dapat walang tao. Hindi ba? Kasi ang tao gago Wala namang kasalanan ng Diyos doon Diyos doon, pero magbabari lang kayo. Opo. Pagka yung bang bata na 8 taong gulang, tinamaan ng bala ng 2 tarantadong pulis. Sino sisisihin mo? Ha? Yung tao po. Yung magulang ang lumagay, ikaw ang lumagay sa lagay ng magulang. Hindi ba sisisihin mo yung 2 tarantadong pulis? Oo. Oo. Yun ang human human point of view Sisisihin mo yung pinanggalingan ng pangyayari. Bakit ang Diyos ang sisisihin mo? Hindi naman siya gumawa ng bala. Ha? Oo. Ang tao gumawa ng bala. Ang tao rin ang gumawa ng baril. Nung lumitaw ka sa mundo, wala namang baril kapatid na Luz Totoo po yun. Ginawa lang ng tao yan yung baril na yan Pero yung iba ayaw maniwala sa gawa ng tao. Di ba? Kaya yung mga yan, dapat dyan harapan ng baril. Hindi ako naniniwala dyan, gawa ng tao yan. Saka mo kalabitin. Baka sakaling maniwala na pag tinabaan. yun ang walang, hindi logical yung mga katwiran ng walang Diyos Opo. Kapatid na Luz sasabihin na, kung wala raw Diyos dahil meron daw, bakit may naghihirap sa Africa? Bakit? Kasi, kung titignan mo naman kasi, kaya may naghihirap, ang may kasalanan hindi ang Diyos Sino po? The earth has enough for man's need. The earth has enough for man's need. Actually, the earth can feed 15 billion people at a time. Opo. With all the resources of the earth can sustain abundant livelihood resources for 15 billion people at a time. We are only 6 billion on earth. But why are there people who suffer? Why are there people who lack food? Bakit? It is because of man's greed. Hindi kasalanan ng Diyos Hindi yun. kasalanan ng Diyos yun. That is because of man's disobedience. Yung kanyang pagiging hindi masunurin. Kasi kung masunurin lang tayo, Opo. yung lang resources ng Vatican, yung resources ng Iglesia Katolika, ikalat lang nila sa mundo, walang magugutom, kapatid na Luz. Totoo po yan. Walang magugutom. Ikalat lang ng Iglesia Katolika ang resources niya. Yung kanyang mga holdings, mga stocks niya. Ikalat niya lang. Gawin niya lang liberal ang interest. Gawin niya lang na considerate siya sa kapwa. Iglesia Katolika lang, kahit na hindi na magbigay yung mga ibang iglesia. Sapat wala na nang magugutom sa mundo. Opo. Kaya lang tayo nagugutom. Ang may kasalanan tao, hindi naman ang Diyos kapatid na Luz Opo. Ang Diyos binigay niya lahat Ang totoo, kung yung uod may pagkain, ikaw pa naman tao, kaya ang wala. Yun nga ho. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Pag namatay ka, kakain kang uod May pagkain na sila. Biro mo, sarap ng pagkain ng uod. Diba? Ikaw pa naman tao, kaya ang wala. Kaya walang makarating sa yung pagkain, Sis Luz, yung man's greed, yung man's caprices. Alam mo ba yung kahulugan mo, yung capriccio, kapatid na Luz? Ano po ba yun? Tinan mo Ang gusto ng tao, karne. Opo. No? Opo. Pero to produce a pound of meat, no? Para makapag-produce ka ng 1 pound. Ng karne? Ano ba sa Tagalog yung pound? O gawin na natin kilo, kapatid na Luz. Opo. Ang kilo is 2.2 pounds Opo. Para makapag-produce ka ng 1 kilong karne, mangangailangan ka ng 20 kilo ng mais. Yan. Oho. Ang tao ang hilig karne. Kaya yung mais,
yung palay, yung trigo, yung soya, ginagawang feeds, Pagkain ng mga hayop. pagkain ng hayop. No? Opo. Para mag-produce lang ng hogs, ng baka, para masarap ang kain niya dahil ang gusto niya karne. Pero kung hindi lang tayo ganyan makakapritsyo, mga meat eaters, sapat na makakain ng tao walang magugutom yung ipinakakain sa mga hayop para lang mag-produce ng karne. Ewan ko, naintindihan mo ako. Opo. Mas maraming makakakain sana kung yung pala, yung mga trigo, kinain ng tao, kaysa sa ipinakain sa hayop at yung hayop ang kinain ng tao. Oo. Opo. At mas lesser din ang incidences ng sakit Opo. pag hindi tayo kumakain ng karni parati. Lesser ang incidences ng mga degenerative diseases. Tama po. Kapatid na Lord. Opo. Kung kumakain tayo ng nuts, Aha. ng mga grains, mga whole grains, tapos mga fruits and vegetables na ipinakakain sa hayop just to produce meat. Opo. Ayun. Kaya alam mo, natuto lang sana ang tao to use the resources of the earth properly. Walang magugutom. At wala sanang lilitaw ng mga tao pag nahihirapan ay ang Diyos ang sinisisi at pinagdududahan. To the extent na sabihin nilang walang Diyos. Kapatid na Luz. Yun nga ho, eh. Pero Brother Eli, ang isinusunod po nila, kagaya ng idinadahilan nga ng mga caller kanina, kung talaga nga may Diyos, bakit niya nga pinapahintulot pang mangyari ang ganyan? Nandun na tayo, man's greed, etc. Pero bakit nga ipinapahintulot pa na Diyos? How do you address that, Brother Eli? Anong pinapahintulot? Anong pinapahintulot ng Diyos? Ba daw po pinapayagan naman pahintulot kung may ang Diyos Diyos nga? dyan. Walang pahintulot ang Diyos dyan. Para ka lang ikaw. Wala akong pahintulot pero mag-aasawa ka. Ano ba yun? Sana hindi na ako nagtanong. Tanungin mo sa sarili mo. Ba't napunta ron? Tanungin mo sa sarili mo. Pinapahintulutan ba kitang mag-asawa? Di. Dahil Wala akong marinig dito. Pag nag-asawa yan eh. naman. Kapatid na Luz. Po. Pag nag-asawa yan, mawalan tayo na angkol. Di Oo. ayaw ko siyang Wala mag-asawa. akong earphone. Halimbawa, Wala akong marinig. Halimbawa, Ano hindi ba? ko siya Ano raw, pinapahintulutan. Bakit nangyayari na yung isang anak na hindi pinahintulutan na magulang mag-asawa ay nag-aasawa pa rin? Bakit? Dahil sinusunod nung anak yung gusto ng sarili niya. Aha. Ayun. Wala naman pahintulutan Diyos na ang tao ay magpatayan eh. Ha? Opo. Pero nagpapatayan sila dahil sinusunod nila yung gusto nila. Ganun yun. Walang kinalaman ng Those Diyos things doon. should not be blamed to God. Opo. Diba? Pala halimbawa doon na Jose, Wala akong naririnig. kahit na hindi pinapayagan. Pakiayos nga itong ano ko. Parang yung sinabi rin ng ina na Jose, nung isang tumawag, bakit daw siya nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin, lahat ng kasalanan ng Brother Eli, pero walang pumipigil sa kanya. Paano nga? Ang Diyos naman hindi ka naman personal na pipigilin because you are given a liberty to choose between good and evil. Ang Diyos ay ganun liberal siya. Para ring magulang na nagmamahal. Ibalik mo uli sa'yo, sa tao. No? Para madaling maintindihan, tao. Diba? Yung anak mo naman, di mo naman pinapayagan na magsigarilyo di ba? Opo. Wala naman sigurong magulang na mag-o-offer ng shabu sa anak niya, yung matinong magulang. Bakit may nagsasyabu? Kasi pinangyayari nung anak niya, nung anak yung gusto niya. Hindi nakapangyayari yung magulang. At yun naman magulang, kaya naman siya pumapayag, kaya naman nangyayari yun. Kasi nga, mahal niya yung anak niya kung minsan, kahit mali na yung ginagawa ng anak niya, hindi niya maparusahan basta-basta, kasi mahal niya yung anak niya Ganon din naman ng tao. Kung mamahal tayo ng Diyos, iniintay ng Diyos magbago tayo at magsisi. But time will come. But time will come that the will of God will prevail. Opo. Gaya nga ng sinasabi ng pasyon Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Habang nabubuhay ka, binabahalaan ka, you are given the freedom to choose.
between good and evil. Mhm. Ganon. Pero it doesn't mean na walang Diyos, kapatid na Luz. Opo. Parang ganito. Di ba? Diyan sa kanto ng Avenida. Ha? Opo. May bata dyan na nagrarugby. Oo. Ang dami. Eh, walang authority. Eh, andun lang, nagrarugby sila. Ibig mo ba sabihin, walang gobyerno dahil may nagrarugby? Meron. May gobyerno. Kaya lang sa panahon na yon, eh, hindi siya hinuhuli. Hindi hinuhuli. Wala lang gobyerno, kapatid na Luz. Oho. Di ba? Opo. Illogical yung sabihin mo kung merong naglalasing eh, walang gobyerno. Illogical yung sabihin mo kung merong masama, walang Diyos. Illogical yun eh, kapatid na Luz eh. Tama po. I cannot see any logic about that. Yung sinasabi naman ni Mr. Erwin Santos, ang basihan daw ng bawat relihiyon, yung Diyos ba na sinasampalatayan mo, kayang gumawa ng isang bato na hindi niya kayang buhatin. Eh, masasabi ko sa iyo, kapatid na Erwin, ganito. Eh, ikaw tao ka, di ba, no? Siguro hindi ka gagawa ng kotse na hindi mo kayang manihuhin. Pag ginawa mo yun, walang pinakatarantado sa lahat, hindi ikaw. 3 points. Diba? Kaya nga gumawa ka ng kotse, mamanihuhin mo eh. Oo. Ang masama, gumawa ka ng kotse, ikaw ang minaneho. Baligtad. O, diba? Eh, ba't mo naman itatanong yun sa Diyos? Diba? Oo. Unfair ka naman. Eh, kung ikaw ba tanungin ko, mag-aasawa ka ba ng hindi mo kayang asawahin? O, diba? Ikaw, anong sagot mo, Brad Willie? Eh, ba't ka naman mag-aasawa kung hindi mo kayang asawahin? Oo nga naman. Di, para kang yung sinasabi ni Brad Daning, bubwit na pumunta doon sa ibabaw ng elepante. Ano po ginawa? Eh, wag mo na ito. Ni Brad Joseph. Yun ang masama eh. Pag nagbibintang tayo nung sa ating malikot na kaisipan, nagbibintang tayo ng mga bagay na illogical, walang prudence, walang intelligensya behind it. Eh, tatanungin mo, kung ang Diyos ba'y makagawa ng batong hindi niya kayang buhatin? Eh, ganito lang ang sasagot ko. Tao ka, di ba, no? Opo. Meron kang mga bagay na dinatnan sa mundo, hindi mo kaya. Kagaya ng? Halimbawa, yung isang malaking bato, mabubuhat mo ba yun? Eh, dinatnan mo yung bato na yun. Di ba? Opo. Pero kung mo tao ka, marunong ka, may isip ka, binigay ng Diyos, nakagawa ka ng crane, nabuhat mo yung bato. Ngayon. Di ba? Opo. Ang Diyos pa ngayon hindi makabuhat nun. Kung gusto mo, kaya-kaya ka niya ibalibag sa impyerno. Di ba gano'n, kapatid? Tama. Hindi lang bato ang kaya buhatin. Di ba? Ganun yun eh. Ganun lang ibig ko sabihin. Eh, tinan mo nga, anong bato ba ang mas malaki sa mundo? Ha? Opo. Sa mundo, eh kahit ang pinakamalaking bato nasa mundo eh. Oho. Eh, may kahit kayang-kayang buhatin ng Diyos ang mundo. Nakapaloob na rin lahat. Oo, andun lahat ng bato. Opo. Oo. Bato sa bundok, di ba? Oo. Yung bato sa daan. Opo. Yung bato sa apdo, bato sa... eh, lahat ng klaseng bato nasa mundo na eh. Nabubuhat ng Diyos yung mundo eh. O, di ba? Kaya, impertinente yung tanong mo, kapatid na Eric. Ha? Erwin. Si kapatid na Romel Alarco naman, walang Diyos ang kanyang... Paano? Walang Diyos pag naniniwala kang may Diyos, ay may Diyos nga. Eh, pag naniniwala ka raw bang may Diyos, eh may Diyos na nga. Ayun. Para lang ganito yan, kapatid, ano? Eh, pag naniniwala ka bang may kanin nga. Diba? Ha? Opo. Eh, kasi hindi ka naman maniniwala sa kanin kung walang kanin. Walang kanin, oo. At hindi mo na-experience nga yung may kanin eh, di ba? Oho. Maaari sa oras na yan, sa sarap mo, walang kanin. Pero may meron. kanin. Mm-hmm. O ngayon, ang kanyang, ang kanyang isinunod dito, kung naniniwala ka bang may Diyos, eh, may Diyos na nga. Tama yon, kapatid. That is, meron kang puntong maliit doon. Na hindi ko mo pinapaniwalaan mo, meron na nga.
Ano? Oho. Pero ang Diyos, hindi basta pinapaniwalaan lang. It so happen na ang Diyos is somebody na hindi lang pinapaniwalaan. Kundi, Kasi meron ngang kagaya mo eh. opo. Ikaw nga hindi ka naniniwala eh. Mhm. Therefore, God is not something to be believed on only. God can also be doubted. Pwede ring itanggi. He can be rejected, etc. Di ba, no? Aha. Pero still there is God. Bakit? Sabi niya, kung totoo kayan. Basta ba pinaniniwalaan mo, meron ka na may Diyos, may Diyos na nga. Tama yun, sa punto na yun. Pero ang Diyos ay hindi basta pinaniniwalaan lang. Parang ganito. Kung ba pinapaniwalaan mo na may isip ka, may isip ka na nga. Aha. Tama yun. Hindi naman kung mo naniniwala kang may isip ka na nga eh. Mhm. Di ba? Opo. Pero the fact is, meron talagang isip, kapatid na Luz. Maaaring wala lang sa kanya. Oo, yan. Meron talagang isip eh. Mhm. Kung sa'yo wala, maghanap ka sa iba meron. Mhm. Di ba? Opo. Maghanap ka sa iba meron. Ngayon, bakit daw si Abraham immoral daw? Dahil asawa yung kanyang Alila, saka kagaya raw nung isa. Si Jacob. Si Solomon, si Jacob daw magkapatid. Apo, Si Solomon daw naman 300 ang babae. Dahil baron wala ng Diyos. Kung gumawa ka ba, Mr. Alarcon, ng kasalanan, ibig ba sabihin kasalanan ba ng Diyos yung ginawa mo? Mhm. At saka ba't mo sinabing si Abraham ay immoral? Ha? Opo. By the way, ano ba pagkaalam mo, Mr. Alarcon, ng salitang immorality? What do immorality means? Ano ba kahulugan ng immorality? What do you mean by immorality? I mean. Mhm. Ha? What do you mean by immorality? Bakit mo pinaratangan ang Diyos na immoral? Mhm. Kung ba may ginawang kasalanan si Solomon, ba't ang Diyos ba immoral nun? Para lang yan si General Aglipay, Oho. Bakit po? kapatid na Joseph. Bakit po, Brother Eli? Aba, under the command responsibility rule ng mga sundalo, lalabas pagka mayroong waiting, ang may kasalanan general. Ha? Opo. Mali naman yun, kapatid na Luz. Bakit ho? Kung hindi naman siya timatanggap ng sa waiting at hindi naman niya alam na meron Oho. Ba't naman kung may nangyari bang ganun ibig sabihin may Sa kanya. kasalanan Siya na. na. Oo. I know General Aglipay as a man of integrity. Mhm. Walang masamang record si General Aglipay. Tama po. Ibig ba sabihin nga naman, doon sa nasasakupan niya, kung merong waiting, Kasalanan masama na niya. siya. Mhm. Masama kung kasabwat siya. Opo. Pero kung hindi naman siya kasabwat, hindi naman siya dapat sisihin doon, di ba? Opo. Gano'n naman ang Diyos, di naman siya kasabwat doon sa katarantaduhan ni Solomon Ang katunayan nga, nagalit siya kay Solomon Mhm. Di ba, nasa Biblia, nagalit ang Diyos kay Solomon na nagpakita sa kanyang makalawa dahil siya ay sumamba sa ibang mga Diyos ng kanyang mga asawa. Doon sa dami ng asawa niya, dahil rin ng Diyos na sinamba niya. Apo. Di ba? God disapproves the acts of Solomon. Paano mo sasabihin ng Diyos ay immoral? Hindi nga po kinonsinti, Brother Eli. Oo. Lalabas ngayon kung halimbawa yung anak mo, Mr. Alarcon, nagsalaula. Dapat ikaw ang sisihin ko. Kung paano ngayon kung hindi mo alam? Alam mo, nag-aaral, yung pala naglalandi. Halimbawa, di ba? Halimbawa lang yun. Oo. Halimbawa, nag-aaral sa yung anak mo, alam mo, nagpalay nagsasyabu. Ikaw ba sisisihin ko? Unfair naman. Kung ako'y makatwiran tao, it will be unfair for me to blame Mr. Alarcon Opo. doon sa mga miscarriages at saka yung sa mga misbehavior ng kanyang anak. Opo. Diba? Ganon din naman ang kalagayan natin sa Diyos. Ngayon, yung isa naman, si Mr. Carlito Mendoza. Hindi pala. Meron pa palang sinabi si Mr. Alarcon. Yun daw nangyayari ngayon, maaari daw kaya nangyayari ito, merong highly civilized being na naparito, kapatid na Joseph. Hindi dahil sa may Diyos, kaya merong mga pangyayari ngayon dito na
Hindi ko na lang masyado nakuha, pero sabi niya, na-quote niya rito, highly civilized being daw na naparito, nagpunta rito. Alam mo, kapatid, granting na ang civilization ng mundo ay nag-umpisa sa mga highly civilized being. Still, it is the same. Yung palang ating technology, nag-umpisa sa mga highly civilized being. The question again is, saan ang galing yung highly civilized being ngayon? Opo. Di ba? Who made them civilized? Mm-mm. Where did they originate? Mm-mm. And it is very comfortable to know and to answer that there is God who is the originator of all things. Sabi nga ng science nothing happens without Without a cause. Opo. Sabing gano'n. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari May dahilan. Mm-mm. Kaya alam mo, the conclusion is, sabi sa Biblia, sa 53 ng awit, kapatid na William, Opo. I'm sorry, I have to say this, kung sino man ang tatamaan nito, ang sabi ganito. Sabi po rito sa talata 53:1 ng awit, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Ayun. Yung palang di naniniwala sa Diyos, sa kanilang puso, mangmang pala yun, sabi ng Biblia. Oo nga naman, totoo yun. Ako na nagigage ko, mangmang, walang masyadong kaalaman yung ayaw maniwalang may Diyos. Kasi kung na-accumulate mo yung kaalaman, scientific, historic, etc., maniniwala ka talaga may Diyos, kapatid. Opo. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Napakagandang presentasyon ng ginawa ni Brad Ellie. Pinatutunayan niya na may Diyos na hindi gumagamit ng Biblia. Doon pa lang sa ating nararamdaman at nakikita ay patunay na may Diyos. Hindi tayo o mga bagay na nakikita ay basta na lang lumitaw. Ang lahat ng nakikita ay lumitaw dahil may kadahilanan. Hindi totoo ang sinasabi ng iba na by accident daw kaya nag-exist ang universe. Hindi totoo yan. Doon pa lang sa salitang accident, hindi maganda ang resulta ng mga aksidente pero perpekto ang ating nakikita mula sa mundo hanggang universe. Ang mga galaw ng mga nasa kalawakan ay eksakto at perpekto, kaya totoo na may Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.